Magandang araw sa mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Drex, 21 years old, taga Antipolo, Rizal. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan patungkol dito sa amin lugar. Noong bata pa ako ay merong isang lugar sa amin na kinakatakutan. Yun ang bahay na malapit sa bundok. Sa bahay na yun ay may nakatirang mag-asawang matanda. Ngunit walang nakakaalam ng kanilang pangalan dahil wala ni isa sa amin ang naglakas loob na pumasok sa kanilang bakuran sapagkat napapabalita sa amin lugar na hindi sila tao at ang pinagtataka ng mga tao ay paulit-ulit lamang ang kanilang ginagawa. Sa araw-araw ay hindi ito nagbabago. Ang matandang lalaki ay araw-araw lumalabas ng bahay upang magdamo ng mga paligid at maglinis ng kaunti sa labas. Ang babae naman ay nagluluto. Araw-araw ay ganun lamang ang senaryo at hindi nagbabago. Tila baga may misteryong bumabalot dahil sa paligid nila ay napakaraming puno. Matatanaw mo lamang ang bahay nila mula sa malayo. At bago ka makapunta roon ay tila may dadaanan ka parang gubat. Natatanaw namin sila dahil mataas ang lugar namin kumpara sa kanila. Kaya nauobserbahan sila ng mga tao. Sa gabi naman daw ay wala itong ilaw. Ngunit sa bintana ay merong liwanag. Hindi nila alam kung kandila ang gamit dahil nakapagduda ang ilaw nito sapagkat katulad ito ng ilaw na di kuryente. Ang pinagtataka ng mga tao doon ay wala naman silang kuryente kaya nananatiling misteryo sa mga tao ang matatanda sa bahay na yun. Isang araw, nagpakasyon sa amin ng aking pinsan. Itago na lang natin sa pangalang Job at sumama rin sa kanya ang aking dalawang pinsan na si Kuya Mark at si Kuya Tuper. Bali matanda sila sa akin at tigda 2 taon. Laking Maynila silang tatlo kaya excited sila sa amin. Ang isa raw sa dahilan kaya sila pumunta ron ay para sa gagamba. Dahil ang gagamba raw dito ay mahal maibenta sa Maynila. Kinabukasan ng gabi ay sinamahan ko sila manghuli. Dahil sa gabi lamang aktibo ang mga gagamba. Mga alas 7 ng gabi kami nag-umpisa maghanap ng gagamba. At gamit ang flashlight iniilawan namin ang mga paligid, ang mga damuhan at dahon ng saging. Tuwan-tuwa naman ng 3 kong pinsan dahil marami silang nahuli. Ngunit si Job ay ayaw pang umuwi sapagkat hindi pa puno ang kanyang lalagyan. At sa di kalayuan ay nakita niya ang isang bahay. Kuryosidad siyang nagtanong patungkol doon. Ang sabi niya, "Drex, may bahay doon ah. Anong meron doon? At bakit hating gabi na ay bukas pa ang bintana?" Agad naman akong tumugon at sinabi ko ang kwento patungkol sa bahay na yun. Ang buong akala ko ay matatakot ang 3. Ngunit nagkamali ako dahil sa halip na matakot ang 3 ay lalo lang lumakas ang loob nito dahil hindi sila naniniwala sa mga ganong kwento. Nagtawanan pang 3 at sinabihan akong duwag. Payabang nilang sinabi na pupunta silang 3 doon at sila daw ang magpapatunay na walang nakakatakot sa lugar na iyon. Hindi ko na napigilan ng 3 dahil tumakbo agad silang 3 pupunta sa bahay. Habang palayo sila ng palayo sa akin ay magkahalong kaba at takot ang aking nararamdaman. Nakita ko sa malayo na kumatok si Kuya Mark sa bahay ng matanda at maya-maya pa ay bumukas ito. Nakangiti ang matanda at pinapasok sila sa loob. Matapos nun ay tumakbo rin ako pauwi ng bahay. Natapos ang gabi at walang bumalik. Sinabi ko naman sa aking magulang ang mga nangyari at wala rin silang lakas na loob na puntahan ng 3. Bagamat lingid sa kaalaman ng aking magulang na hindi rin magtatagal na babalik din ng 3 at masyadong delikado daw kung gabi kami pupunta roon. Mga alas 8 ng umaga ay dumating si Job. Tulala ito at madumi ang damit. Agad siyang kinausap ng aking magulang kung nasaan na si Mark at si Topper. Umiyak lamang ito at saka nagkwento. Ayon sa kanya, pinapasok sila ng matandang mag-asawa sa loob ng bahay at doon laking gulat nila na maganda ang loob. Maraming pagkain sa mesa at maganda ang ilaw. Tila baga nasa magandang handaan sila. Maraming prutas sa mesa at pagkain. Agad silang pinaupo ng matanda sa upuan. Ang 2 matanda ay hindi nagsasalita at pawang nakangiti lamang. Agad kumain si Mark ng mga prutas at si Topper naman ay kumain ng mga isda. Si Job naman daw ay hindi kumain dahil malaki ang kanyang duda sa paligid. Maya-maya pa ay may nilabas na pagkain ng matanda. Ito ay isang kulay itim na kanin. Iniabot daw sa kanila ang 3 plato ng kanin. At napansin daw ni Job ang itsura ng matatanda na tila namumuti ang mga mata at nagkakaroon ng sungay at buntot. Agad daw tumakbo si Job at binuksan ang pinto at naiwan si Mike at si Tupper.
Umaripas daw siya ng takbo sa kagubatan at hanggang inabot na daw siya ng gabi doon at nagkubli na lamang siya sa puno. Naririnig niya raw ang mga yabag na humahabol sa kanya kaya mas minabuti niya na lamang na magpaumaga doon. Matapos ang kwento ay dali-dali naman ang aking magulang na nagbihis ang bahay ng dalawang matanda. Ngunit nung makarating kami doon ay misteryosong nawala ang bahay ng matanda at hanggang sa ngayon ay hindi na bumalik pa ang bahay at misteryosong nawala si Mark at si Tupper. Ayon sa mga matatanda doon ay kinuha sila ng mga engkanto at kaya daw nakatakas si Job ay dahil hindi ito kumain ng pagkain. Kapag kumain ka daw kasi ng pagkain hain ng mga engkanto ay malabo ka nang makabalik sa tunay na mundo. Naging misteryo man ang pagkawala ng aking dalawang pinsan, ngunit sila na rin ang naging daan nang sa ganon ay hindi na maulit pa ang trahedya. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang dito na lang. Maraming